Nandiyan na kayo sa tama. Nagtataka lang ako, yung iniwan namin, kayo ngayon ang gumagawa. Bakit nyo ginagawa ang bagay na mga ligaw, labag sa kagustuhan ng Allah? May nagki-Christmas na mga moro. Abay, ang daming moro, Happy New Year. Ang New Year, mas malala, mas grabe sa Christmas. Abay, iniwan namin ang Valentine's, yung mga moro nagba-Valentine's. Astagfirullah. Kilala niyo po ako, mga kapatid kong Kristiyano. Batidin niyo pag sinabing Reverend. Pinakamataas na antas sa Kristyanismo. Batidin niyo pag sinabing Reverend. Lisensyadong reverendo ng Pilipinas ang nagsasalita sa inyo. Inaamin ko po sa inyo na kalako ang Biblia natin ay salita ng Diyos. Pero binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aking kaisipan. At ako ay isinama niya na makita ang katotohanan. At ganun din naman kayo inaanyayahan ko sa katotohanan ito. Sa mga kapatid ko namang mga Muslim, binigyan na kayo ng regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinalitaw kayo sa mundong ito na kayo ay nasa matuwid na landas na. Pwede po bang makiusap, mga kapatid? Unang-una, kinaiinggitan ko kayo. Kayo na mga Maranao, kayo na mga Maguindanon, kayo na mga Tausog, Iranon, Yakan. Inggit na inggit ako talaga sa inyo, tunay. Bakit? Sapagkat hindi kayo nakagawa ng kasalanang hindi mapapatawad. Ano yun? Yung kayo ay nakasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi kayo nakagawa ng shirk. Hindi kayo nagtambal sa Allah. Kasalanang kailanman pag kinamatayan ng tao ay hindi mapapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nandiyan kayo sa ganyang kalagayan, wala kayong naging pananagutan sa kabilang buhay o haharaping pananagutan. Samantalang kami mga Kristiyano, ang laki ng pananagutan namin sa kabilang buhay. Lalo na po ako, libo-libo ang dinala ko sa Naraka. Hindi pwede maging reverendo ang isang Kristiyano na hindi nakapag-akit ng libu-libong tao sa maling paniniwala. O mga kapatid ko na mga alipin ng Allah, pag-ingatan nyo na ang reliyon na ibinigay sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, isang napakalaking biyaya ng Allah sa inyo, na kayo ay hinayaan niya na mamulat ang inyong mga mata sa matuwid at walang pag-aalinlangang pananampalataya. Nandiyan na kayo. Patatagin nyo na lang. Huwag na kayong bumitaw. Normal na pamumuhay sa Islam. May tawanan, may biruan, meron lang limitasyon. Ano yung limitasyon yaon? Huwag ka lang lalagpas doon sa mga sinabi ng Allah sa banal na Quran at interpretasyon na sinabi ng suko. Napakagaang ng ating reliyon. Lalo na kayo na pinili ng Allah, mula sa pagkabata, kayo'y isinilang na mananampalataya na sa Islam. Tahakin nyo na ito ng matuwid. Tahakin nyo na. Ang masakit madalas nasasaktan ang puso ko. Alam nyo kung bakit? Marami sa atin, marami nagsasabing sila'y born Muslim. Nandiyan na kayo sa tama. Nagtataka lang ako. At sana itanong nyo rin sa sarili nyo, yung mga bagay na ginagawa namin nung kami mga Kristiyano, at kami pumasok sa Islam, iniwan namin. Ang masakit, yung iniwan namin, kayo ngayon ang gumagawa. Bil alamin, nakasasakit nakasasakit sa digdig. Bakit? Ang Allah ang nagsabi. Ang Allah mismo ang nagsabi na kayo ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang ambasador niya dito sa dunya. Ambasador kayo, bakit nyo ginagawa ang bagay na mga ligaw, labag sa kagustuhan ng Allah? Iniwan namin ang Christmas, may nagki-Christmas na mga moro.
iniwan namin ng New Year na mas malala pa sa Christmas. Abay, ang daming moro, Happy New Year. Astagfirullah, sabi ko ano yun? Ustad, ano yung kinabihan nung Christmas? Yung Christmas, pagdakila kay Jesus Christ bilang Diyos, anak ng Diyos, shared. Marami nagke-Christmas na moro. Ustad, ano naman yung New Year? Ang New Year, mas malala, mas grabe sa Christmas. Bakit? Ang New Year, ang dinadakila dyan ay si Janus. Tuwing January 1, nagpapakain ang imperyo ng Roma. At dinadakila nila ang Diyos-Diyosan na si Janus. Tingnan nyo maging sa Google. Ano ang ibig sabihin ng New Year? Pagdakila kay Janus. Ang Diyos-Diyosan ng imperyo ng Roma. Walang kinalaman sa Islam. Napakalayo. Buti pa yung Christmas Si Jesus Christ, merong kinalaman sa Islam. Dahil si Isa ibn Maryam ay isa sa mga propeta ng Allah. O at least yung Christmas, bagamat shared, merong relasyon sa atin. Pero yung New Year, walang kinalaman sa atin. Sobrang shirk. Sagad sa shirk. Grabe, iniwan naming mga Kristiyano yan Dahil alam namin yan pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tapos ang mga moro ng New Year. Ay, Rabbil Alamin. Kinikilabutan ako. Bismillah. Noong kami yumakap sa Islam, lalo na po ko, noong kami yumakap sa Islam, alam namin na ang Valentine's Day ay pagdakila kay Santo Valentino. Aba, iniwan namin ang Valentine's, yung mga moro nagba-Valentine's. Astagfirullah. Sino si Valentino? Siya po ay isang pare na doktor. Doktor po siya ng medicine. Pinapatay siya ni Emperor Galatius. Dahil ayaw niya ng Kristiyano. So dahil bilang pagdakila, pinapatay siya araw ng February 14. At bilang pagdakila ng simbahang Katoliko kay Santo Valentino, ay idineklara na siya ay santo ng February 14 din. Yan po yung Valentine's Day. Alam niyo yan, maging sa Google. Pero bakit ang mga moro? Pagbukas ko ng cellphone, February 13 pa lang, ang daming moro. Happy Valentine's Day. May mga puso pa. Subhanallah. O mga alipin ng Allah, nang yakapin ko ang Islam, mas minahal ko ang aking mga kapatid na Muslim kaysa sa sarili ko. Ayoko pasakitan kayo, sapagkat kayo ang taong aking hinahangaan dahil kayo ay walang utang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kayong nagawa na shirk. Hindi kayo nagdala ng tao sa maling paniniwala. Samantalang ako, madakal, napakarami kong iniligaw. O mga alipin ng Allah, tunay, batid ng Allah kung bubuksan nyo ang aking puso. Isa lang ang laman nito. Ano yun? Kung ako'y muling ibabalik ng Allah dito sa lupa, hihilingin ko na ako ay ibalik niya bilang isang Maguindanon. Ako ay iniwal ng isang babaeng Maguindanon. Ay bakit ustad? Dahil naiinggit ako sa Maguindanon. Bakit? Sapagkat grabe, lahi yata nila ang husay sa pagdalit, sa pagbigkas ng mga ayat ng Quran.
Kinikilabutan ako pag bumibigkas ng Quran ang mga Maguindano. Kaya sabi ko, Ya Allah, kung papaintulutan mo kung ibalik dito sa dunya, paintulutan mo kung iluwal ng isang babaeng Maguindanon. At sana yung nanay ko na yon, pang-apat sa asawa ng aking ama. Para kompleto lalo ang ayat ng Quran. Ya Rabbil Alamin, mga kapatid, ayoko na pong pakabain ang aking sasabihin. Umaasa po ako na kapag iwan po ako ng kaunting mensahe sa inyo, huwag niyong kalimutan, gusto ko kayong hindi dito makita muli sa dunya. Gusto ko kayo makitang muli sa paraiso na tayo'y magkakapitbahay. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.